Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga magulang namin at mga kapatid. Welcome po kayo dito sa St. Paul United Methodist Church, Tondo, Manila, online devotion. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa mga talata na ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito sa Exodo chapter 17 verses 1 to 4. Mula sa disyerto ng Sin, naglakbay ang mga Israelita. Sila'y humihinto at nagpapatuloy kapag sinabi ni Yahweh. Sila'y nagkampo sa Rephidim, ngunit walang tubig doon. Kaya nagalit sila kay Moises. Sinabi nila, "Bigyan mo kami ng tubig na maiinom." "Bakit kayo nagagalit? Bakit ninyo sinusubukan ang kakayahan ni Yahweh?" tanong ni Moises. Ngunit talagang uhaw na ang mga Israelita, kaya sinumbatan nila si Moises. "Inilabas mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw pati mga anak namin at mga alagang hayop?" Kaya humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. "Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Gusto na nila akong batuhin?" Dito po sa mga talatang binasa po natin ay kwento o kasaysayan ng bansang Israel sa kanilang patuloy na paglalakbay doon po sa disyerto sa loob ng mangyayari na 40 taon dahil pinabalik po sila doon sa disyerto. At dito po ay nagkaroon po sila ng isang karanasan doon po sa tinatawag na lugar ng Rephidim. Ang meaning po ng Rephidim ay rest, stays, or resting place. Dinala po sila ng Diyos doon sa lugar na yon, according po doon sa verse 1, na kung saan ay may pahintulot ng Diyos kung kailan po sila lilipat o aalis doon sa isang lugar. At sa halip na yung lugar po na yun na tinatawag na Rephidim ay rest, stays, or resting place, ay meron silang isang pangangailangan. Unang-una po, nasa disyerto po sila. Pangalawa, siyempre, water is essential. Kailangan po nila ng tubig. At alam po natin, bagamat maaaring ang iba hindi pa nakapunta ng disyerto, pero alam natin na ang lugar ng disyerto ay mainit, madaling makaramdam ng uhaw, lalo na ng pagod dahil sa klima. At dahil po doon, ang mga Israelita ay nagreklamo at dumaing po kay Moises with anger, may galit sa kanila. Ngunit parang gustong pakalmahin ni Moises yung mga Israelita through question. Bakit ninyo sinusubukan ng kakayahan ni Yahweh? Na sa maraming mga karanasan po nila, sa maraming mga pagkakataon, ay nakaranas po sila ng provision ng Panginoon. At nakita iyon ni Moses sa ilang pagkakataon din na nagkaroon po sila ng pagkain at minsan sobra pa nga yung pagkain dumarating at pinagkakalob sa kanila. Katulad nga po ng sinabi ko, water is essential, especially doon po sa lugar na yon ng disyerto. May mahigpit na pangangailangan ng mga tao, gayon din po ang mga hayop. At lumapit po sila sa kanilang leader na si Moises upang hindi po para humingi ng tulong kundi para manisi, para sisihin nila si Moises kung bakit sila inilabas. Lagi naman nilang sinisisi si Moises sa kanilang kwento sa mga karanasan pong ito. "Inilabas mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw pati mga anak namin at mga alagang hayop?" Yun po yung tanong nila kay Moises. Hindi po para humingi nga po ng tulong kundi para manisi dahil sa kanilang pangangailangan. Although si Moises gusto sana pakalmahin yung mga tao, wait lang, magpray tayo, wait lang, lumapit tayo kay Yahweh God. Yun po yung gusto sanang gawin ni Moses. Pero alam niyo yung kaharap mo na yung kulang na lang ay
kainin ka ng buo, yung kaharap mo ay kulang na lang ay sipsipin ka na nila dahil sa kanilang uhaw at galit na nararamdaman, ano po. At syempre, sa marami rin naman pagkakataon, si Moises ay lumalapit sa Diyos, no? At yung inis at galit po na yun, na naramdaman niya doon sa mga tao, ay patanong na lang din ang kanyang inilapit sa kanyang paglapit sa Panginoon. Anong gagawin ko sa mga taong ito? Gusto na nila akong batuhin, no? Parang desperado na kahit si Moises sa karanasan pong ito. At alam po natin, sa kabuuan po ng kwentong ito, bagamat ito lang pong matalata na ito, yung ating pinagbubulay-bulayan, ito yung pangyayari na kung saan ay hindi nakasunod o nakalabag si Moises sa utos na ito. Anyway, as leader, si Moses na naharap sa isang mahigpit na pangangailangan, ay sa Diyos siya rin lumalapit at dumudulog. At maaaring hinubog na si Moises sa mga karanasang iyon na unang-una na ay magtiwala sa Panginoon. Pero hindi maiwasan na may mga tao din na nakatingin, umaasa, at ang masakit pa po ay laging sisisihin, laging babalikan yung mga karanasan na marami naman ang ginawang miracle ang Panginoon, pagkilos ang Panginoon. Ang kailangan lang ay pagtitiwala, sama-samang paglapit, pananalangin. Sa loob po ng ating pamilya, sa loob ng ating simbahan, ay hinihingi pa rin po sa atin yung may mga pangangailangan, may mga suliranin, individual man o para sa lahat man, ay sikapin po natin na sama-samang lumapit, dumulog, manalangin sa Panginoon. At ang Diyos ay magbibigay po ng kaparaanan through knowledge, wisdom, and provision sa sama-samang pananalangin. Ang hinahanap pa rin ng Diyos sa kanila at maging sa atin po ngayon, hindi po tayo nag-iisa sa pagharap sa mga pangangailangan, kundi meron din po tayong katuwang. Mapalad ka kung meron kang asawa, meron kang pamilya, meron kang mga kaibigan na kaagapay at katuwang mo sa pananalangin. Kaya napakalaking bagay po na merong nananalangin para sa iyo at ipinapanalangin ka nila palagi. At ikaw din naman, siyempre, pinapanalangin mo rin sila sa iba't ibang mga pangangailangan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay manalangin. Purihin ka aming Ama at aming Panginoon sa umagang ito. Pinagpala mo kami ng magdamag na kapahingahan, pagbabantay ninyo sa amin. Salamat muli sa panibagong araw, sa lakas at buhay na inyong ibinibigay. Salamat Panginoon sa pagkakataon na may panalangin siya na nakikinig ngayon na may mga pangangailangan o wala mang pangangailangan o maliit mang pangangailangan. Katagpuin niyo po siya. Kung siya man ay mayroong karamdaman, aming hinihiling Ama sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na inyong hipuin ng kanyang lupang katawan at dumaloy ang kagalingan sa kapangyarihan ng inyong pangalan, Panginoon. Siya man, Panginoon, ay nangangailangan ng kapayapaan ng puso, ng isipan, katagpuin niyo po siya ng inyong mga salita, ng kaaliwan, ng pag-asa, ng kapayapaan. Siya man, Panginoon, ay nangangailangan ng pinansyal, nangangailangan ng kaugnayan, maayos na relasyon at kaugnayan sa kanyang kapwa. Kahabagan niyo po sa Panginoon. At patuloy, O Diyos, na dinggin mo ang kanyang panalangin. And beyond that prayer, Lord, beyond this prayer na sinasambit namin sa inyo, ay patuloy ka naming makilala na ikaw ang Diyos na higit pa sa mayroon at dinadalingin namin na ang relasyon at kaugnayan na aming Ama sa langit, na aming Panginoon, na aming Diyos, na patuloy na nagmamalasakit at nagmamahal sa amin. Salamat sa pagtagpo, sa pangangailangan po namin, maliit man o malaki. May concern po kayo sa amin. Pagpalain niyo po ang araw na ito, gabayan niyo po ang mag-aapong ito, ingatan niyo po yung mga anak mo.
sa mga gawain at gagawin na naghihintay sa araw na ito. Dalangin, pinagpapasalamat po namin ang lahat ng ito, Ama, sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.